At to quote you, ang sabi niyo po dito, ito po ay, Chacha, scandalous Scandalous and excessive. Yun ang and sinasabi excessive. ni Tito Okay, Sen. tanong mo namin dito, totoo ba na ito pa-imbestigahan niyo, Tito Sen? Yes, paiimbestigahan talaga natin 'yan sapagkat talagang, baka kung merong better word than scandalous baka 'yun ang gamitin ko, hindi wala akong naisip nung at that very moment. Sapagkat tingnan mo naman yung yan katulad niyan sinasabi ng DBM, talagang nandun 'yan. Hindi ang ikinakaila nila sa kanila galing, hindi talaga sa kanila galing. Meron mga sources na ika nga pinagkunan ang media at, siyempre nung tinanong ako ng reaksyon, kasalukuyan iniimbestigahan tinitignan ni Senator Lacson yan about 2 weeks ago, eh. Mula nung kami senador na, tinitignan niya yan, eh. Ako naman, eh, meron din akong mga kinakausap at inaalam tungkol diyan at sapagkat naamoy namin yan during the campaign, eh. Kung bago ka lang dito sa NTPH, maaari bang makahingi ng isang like at subscribe? At huwag kalimutan pindutin ang notification bell para ma-notify kapag may ganito tayong upload. Salamat kabayan! Po, 142.7 billion in budget insertions. Ito po ngayon yung lumalabas. Maging sa Philippine Star, sabi po ng DBM dito, hindi sa amin galing yan, wala kaming kinalaman dyan, but definitely, yan kasama na sa budget at poder daw ng lehislatura. Meron kayong reaksyon dito at to quote you, ang sabi niyo po dito, ito po ay, Chacha, scandalous Scandalous and excessive. Yun ang and sinasabi ni excessive. Tito Okay, Sen. tanong mo namin dito, totoo ba na ito pa-imbestigahan niyo, Tito Sen? Yes, paiimbestigahan talaga natin 'yan sapagkat talagang, baka kung merong better word than scandalous baka 'yun ang gamitin ko, hindi wala akong naisip nung at that very moment. Sapagkat tingnan mo naman yung yan katulad niyan sinasabi ng DBM, talagang nandun 'yan. Hindi ang ikinakaila nila sa kanila galing, hindi talaga sa kanila galing. Meron mga sources na ika nga pinagkunan ang media at, siyempre nung tinanong ako ng reaksyon, kasalukuyan iniimbestigahan tinitignan ni Senator Lacson yan about 2 weeks ago, eh. Mula nung kami senador na, tinitignan niya yan, eh. Ako naman, eh, meron din akong mga kinakausap at inaalam tungkol diyan at sapagkat naamoy namin yan during the campaign, eh. Merong nakapagkuwento sa amin. So, bine-verify namin. Ngayon lumilitaw talaga na, tama talaga 'yan. Ngayon, bakit ko sinasabing scandalous at, excessive? Kasi kung ang mga senador, yung NEP muna, yung NEP budget ng presidente aakyat sa Congress. 'Pag pinadala sa Congress, yung Kongreso iti-tweak 'yan, may mga gagalawin, may kung ano-anong gagalawin diyan na sa tingin nila dapat. Yung iba nagpapaalam sa presidente, yung iba hindi. Aakyat sa Senado ngayon. Pag aakyat sa Senado, okay na. Ito ngayon, may mga amendment sila, may kanya-kanyang amendment yung mga senador. Okay lang yan kung institutional amendment. Ngayon, kung maglalagay sila ng mga sarili nilang project, ang mga pinapayagan noong araw, noong mga panahon namin, saka noong mga panahon naming mga old-timers, kung meron mang ipapasok na project ang mga senador na let's say, nasa mga 200 million, 300 million, 500 million sa isang lugar, sa bansa niya, sa bayan niya, or something like that. Yung mga ganon, tinotolerate yun. Sapagkat usually dapat mayroong program of work na tinatawag. Okay. Pero pagka ganyan billion-billion ang usapan at hindi ninyo nilagay sa budget kundi nilagay niyo sa BICAM, ay teka muna, ibang usapan yan. Malalang pork barrel ang tawag diyan, hindi ba? Hindi kung pinag-usapan ninyo sa floor yan, pinasok ninyo dahil amendment ko, kailangan ko ng isang airport sa ganitong lugar, ganitong ganyan. Hindi nilagay ng gobyerno, ng executive. Gusto kong ilagay. Yung mga ganon, baka matanggap ng kapwa senador yan. Hindi ko maintindihan kung paano nangyari ito. Pagdating daw ng BICAM, biglang ganyan. At kung natatandaan mo, Conted, may binito pa presidente dyan sa budget na yan. Hindi lang yan, ha? Yung 142 na nakikita ngayon, yan pa lang yun nakikita. Baka mayroon pang mas malala pa dyan, hindi pa natin nakikita. Tito Sen, ang sabi ni Senator Ping Lacson na nabalitaan ko na siya'y maghahayag ng kanyang privilege speech tungkol sa
isyong ito, pati nga yung binanggit sa aming interview na Mindoro pala, yung maliit na barangay, 1.9 billion, at maging bayan daw na less than mga 10,000 lang ang populasyon, halos 10 billion o 9 billion po ang inilaan. Correct. Pag siya nagtalumpati, susunod ba ron ang iyo ng paghahayag na ito'y imbestigahan ng Senado? At kung iimbestigahan ng Senado, parang lalabas dyan, you are going to investigate a few of your own. Oh, yes. We have to do that because we cannot tolerate that. Hindi natin pwedeng hayaang maulit eh. So paano mangyayari yan? Una sa lahat, pigilin natin yan. Kung ito hindi pa nare-release ng gobyerno to, dapat hindi i-release ng presidente. Kung hindi ako nagkakamali, merong nagsabi sa akin kagabi na pag uwi raw ni Presidente, gusto niyang alamin din niya ito sapagkat nakarating na sa kanya at medyo ang pagkakasabi sa akin, nagalit daw. Kasi sigurado hindi niya alam eh. Dahil kung alam niya yan, ibibito yan eh. Sigurado ibibito yan. Saan ka nakakita ng lugar na bibigyan mo ng 10 billion para sa flood control? Na isang lugar. Eh kung yung Metro Manila, sobra pa rin yun eh. E tingnan mo naman nangyayari ngayon sa Baasan, yung flood control nila. Nasaan yung billion-billion na nilagay sa flood control na yan? Opo. So, sir, Tito Sen, ano yan, you're going to file a resolution or through a motion right after the speech of the good Senator Ping Lacson? It will definitely be a motion to investigate? investigate and refer this privileged speech of Senator Lacson to the proper committee. In this case, it will most probably be the DPWH and the department, the Committee on Finance. Will that be the Committee on Finance? And sir, kasi po ngayon pa lang may agam-agam na, 'di ba, Senator, kasi with all due respect, hindi may tatanggi. Sa ngayon parang barkadahan ang datingan 'di ba? Kampi-kampihan yun lang pong assurance na dito po talagang isusulong nyo ang investigasyon para maging lantaran, maging transparent kung ba't nangyari ito at sino mga taong responsable dito. Yes, ika nga mga parliamentary strategies naman medyo pinagdaanan na natin yan. So alam na natin kung paano mapipilit natin na tawagin yan. Natawagan yung investigasyon niya at magkaroon ng hearing ang proper committee na itatakin nila yan. Baka nga, tingnan natin, baka may maisip sila ibang committee na pwedeng pag-referan yan. Opo. But definitely, sir, ito ang inyong isa sa mga unang measures na inyo pong ihahain. You're going to open the session on Monday in the morning and of course, baka doon hindi pa ito mga kailan po ito next week sa inyo pong pagtansya pati yung speech po ni Senator Lacson? Kung medyo magkakaroon ng magandang pagkakataon, baka sa 29 na o sa 30. At the latest siguro niyan would be the next Monday after that. Or mas baka pwede ng Wednesday yan. Kasi ang sigurado ang ipipilit nitong majority, kung sino man ang maging majority, pagdating ng Martes, ay mag-i-elect ng mga committee membership yan Mag-i-elect ng mga, committee chair at chairman, chairpersons, at saka committee, saka committee members. So baka maubos yung araw na yun ng gano'n. Pwede rin naipasok ni Senator Lacson yan o baka Wednesday. Opo. Tito Sen, nag-uusap na ba kayo ni Senador Risa Ontiveros? Kasi the possibility, kung sakasakali man po na hindi kayo pala rin makakuha ng majority support, no, ay kayo o kaya si Ma'am Risa ang maging minority leader? Yes, mag-elect kung sino ang mga bumoto sa magiging Senate President, automatically members of the majority yon. Kung sino naman ang mga bumoto, ng mga hindi bumoto sa mananalong Senate President, ay automatically ang tawag doon ay members of the minority. Ngayon, doon sa members ng mga minority, they can elect their own minority leader.
Okay. Opo. And diyan ba sa usapin po ng minority leader, no? Meron na ba kayong usap-usapan ni Senator Risa Ontiveros? Because definitely Senator Risa, klaro na hindi siya boboto kay Chis Escudero. Hindi pa kami nagkakausap eh. Kung hindi ako nagkakamali, ang kausap ni Senator Risa ay si Loren yata. I'm not sure. I'm not sure. I'm so sorry. Hindi ko ma-verify yun eh. Okay. So yung saka yung ano yun isa pang tradisyon is kung sino yung natalong Senate President, usually yun ang ginagawang minority leader. Opo. Yung nga din po, pati nga din sa House supposed to be, yan po ang yan po ang custom and tradition. Opo. Tito Sen, ano ba ang magandang benepisyo para sa bayan kung sakasakali na either ikaw o kaya si Ma'am Risa o kaya si Sir Ping Lacson o maging si Senator Subiri or Loren Legarda ang maging minority leader? Magandang benepisyo sa ating mga kababayan yun sapagkat talagang may scrutinize natin. Whether mapunta kami sa minority o sa majority, talagang hindi kami papayag na mangyari yung nangyari last year eh. Talagang i-scrutinize namin yan. Imbis na kung saan natin itapon yung pera, ba't di natin itapon sa mga kababayan nating naghihirap? Taas ng bilihin, maraming mahirap, maraming nagugutom. Pagkatapos bilyon-bilyon sa mga lugar-lugar kung saan-saan ninyo na hindi naman namin nakikita. Hindi natin nakita ba natin kung ano nangyari doon sa 10 billion doon sa municipality na yun? Nakita ba natin kung ano nangyari sa 12 billion sa Bulacan? O yung 9 billion sa Sorsogon? Nakita ba natin? Imbis na mapunta sa mga kababayan natin yan, sa yung health, di ba? Tsaka yung DepEd, yun daw mga pinagkunan yun ang sabi sa akin. Yun daw ang mga pinagkunan sa BICAM. Pinagtatanggal doon at inilagay doon sa mga projects ng DPWH. Kaya nga, di ba nagkaroon ng iskandalo nung una, hindi masyado nabigyan ng pansin sapagkat mayroong mag-i-eleksyon siguro. Kaya ganun. Mas tumaas pa ang budget ng DPWH kaya sa Department of Education, which is unconstitutional definitely. Kaya ang palusot nilang sinasabi, yun daw, hindi daw kasama daw sa budget ng education daw yung yung sa PNPA, yung sa PMA, by lahat. Hindi totoo yun. Through the years, kung ilang daang taon sa Pilipinas, hindi nangyayari yun. Since the 1987 Constitution, education should be the highest budgetary Sino requirement. ba ang promotor nitong 142.7 billion na insertion? Yun ang gusto nating malaman. At mahirap tayong magturo kung hindi tayo nakakasiguro kung paano nangyari yan. So, yun ang importante. Ano ba nangyari sa BICAM? Dahil ang kwento sa amin, sa BICAM daw nangyari yan. Hindi pwede yun. Yun ang magiging benepisyo ng mga kababayan natin na nandoon kami. Sapagkat kahit kailan hindi namin pinalusot yan. Lalo na ngayon, lalo natatandaan ninyo yung panahon ni si Gloria Macapagal ang speaker ng House, ako Senate President. Pagkatapos yung House, after BICAM, nagsingit ng 75 billion. Hindi ko pinalusot. Hindi ako pumayag kahit anong mangyari. Nagpunta pa sa akin yung isang congressman, sumalangit nawa siya. So, nagpunta pa sa akin at kasi wala na siya rito. So, nagpunta pa sa akin at parang pinaparamdaman ako na hindi naman daw makikinabang din daw kami doon. Sabi ko, sabi mo sa mga leader ninyo, hindi nyo ako kilala, no? Sabi ko, masama pagkakilala nyo sa akin. Sabi ko, hindi ako papayag. Hindi ko gagawin sa mga kababayan natin yun. So, magiging resource person nyo dito si Senator Grace po na naging chairman ng Committee on Finance in the Senate during the budget deliberation. Hopefully, yes. So, kailangan na imbitahin natin siya at tanungin natin. Opo. Sige. Lalo na yung mga taga-DBM, saka yung mga taga-Department of Finance, yung mga nag-handle sa House at saka sa Senate ng budget. So ito hong 142 lalabas, Senate counterpart ng insertion kasi meron pa sa House din eh. Nagkanya-kanya sila doon eh. Malamang. Malamang. Paano nakalusot sa House yun na magkaroon ng ganun?
kung hindi meron din doon. Kaya lang, baka hindi naman ganun katindi. Opo, opo. Ito kayang 142.7, bahagi ito ng 228, na, if you recall, di ba, na isiningit sa DPWH budget. Ito ba yun? Oo, malamang. Oo. I strongly suspect that it is part of that. Okay. Ito nga po yung kamot ulo si Presidente, no? Nung kung paano niya maaayos tong problemang ito. Sige po, so Tito Sen, kasi mag-aalas 10 na. So, Yes, sir. kayo, Baka kayo, ano, kayo ba yung attend sa sabi- SONA? Will you attend the SONA? Malamang, pero sabi ni Presidente, tigil daw muna lahat ng preparasyon sa zona eh. Nakita niya yung nakita raw yung mga nangyayaring mga flood eh. Mga flooding eh, kung ano-anong nangyayari sa mga kababayan natin ngayon eh. So, pinatitigil daw yata muna niya. Yun ang nakarating sa akin balita. Hinihingan nga ako ng reaksyon eh. Sabi ko, sa titingin ng Presidente, pwede na mai-postpone nyo, bakit hindi? Di gamitin na lang yung budget para sa ano. Kaya lang, pumapasok na naman sa usapan yung, asan yung flood control? Asan yung billion-billion na flood control? Di ba? Opo, Kung ganyan. Pwede bang mag-SONA ang Presidente from Malacanang at kayo ay magkakanya-kanya na lang upuan nyo doon in the Senate, manonood kayo ng TV? After all, still addressing Congress, right? Pwede. Pwede yan. Merong nagkaroon ng planong ganyan noong araw eh. Hindi ko matanda kung sino presidente nagplano noon eh. Parang gustong gawin noon yun eh. Tapos hindi rin naman natuloy. Para tipid ng gastos. Yes, pwede. Nako, ang ganda nun. Mas maganda yun. Importante naman ma-deliver niya yung State of the Nation eh. Yung message. Oo. Problema lang kung paano kapag handa na ng gown. Ayun. Ibenta nila. Ibenta nila. Ibigay nila sa i-donate nila sa mahihirap yung pagbebentahan ng mga gown nila. Okay, sige po. Tito Sam, muli kaming tatawag sa isyong ito, sir. Mag-iingat po kayo sa biyahe. Yes, sir. Salamat.